in 896 barangay. Yun po, Yorme. Hmm. Tatanong na po tayo dito sa Hmm. 32 million pesos na tulong na ipinamahagi sa 20 pasyente sa pamamagitan po ng Kaagapay program. Ito po yung sinasabi niyo kanina po, Yorme. Te Mocha, una, salamat sa Diyos. Pangalawa, salamat sa taxpayer. Gusto ko pong ipabatid sa ating mga nagbabayad ng buwis sa lungsod ng Maynila. Ngayong araw po na ito, kayong mga taxpayer ay naging bahagi ng pag-asa ng panibagong sets of babies to be sent to India. Opo, sapagkat sila po ay magta-transplant. Ano po ang biliary atresia? Ang biliary atresia ay sakit po na kung saan kailangan ang tanging gamot ay kumuha ng parte o piyesa or liver sa ina o ama. Siya namang ililipat sa sanggol o bata. Yan po ay napakaselan, life-threatening transplant. But tayo sa India, kasi meron naman dito, katulad sa isang pribadong ospital rito, 4 million pesos. Pero yung mortality rate medyo mataas pa. Unlike in India, yung mortality rate is virtually none. Sabihin, laging madalas successful. May awa ang Diyos. And that will cost only about 1.6, 1.7 million per baby. And based on my experience when I was vice mayor then, araw pa yan, nag-umpisa ako sa Taiwan, pinadadala, hanggang sa natagpuan namin yung India. Ayan. Ito naman, natutuwa ko, today, sa mga taxpayer, shout out, palakpakan nyo ang mga taxpayer. Ito po, yung ibinayad yung buwis, anumang hirap na kinakarap natin, ngunit, itong mga batang ito ay mabibigyan. Hopefully, may awa ang Diyos. Next na kailangan niya rin dyan, si Jesus. Diyos na ang kailangan nila dyan. Sana ay maging successful itong kanilang operasyon. Kasi yung mga pinadala natin ng mga nakaraang linggo, buhay naman. Patadala sila sa Indra Prasta Apollo Hospital at Max Healthcare. Lahat po yan ay mga ospital located in India. Kaya, good luck po sa inyo. Tsaka, nakakatuwa, alam mo Mocha, yung India, ngayon, ginagawa nila, pag medyo delikado na yung bata, basta inuuhan natin bilang pamalang lungsod. Kahit wala pa yung pera, pinadadala na nila sa India. Na isasanla na yung laway natin bilang lungsod ng Maynila. O siya naman binabayaran natin. Kaya po sa mga magulang, nanay, tatay, I'm happy for you. Sa mga lolo't lola, sabi ko magpasalamat kayo sa Diyos at sa taxpayer of the city of Manila. Diyan po. Ano yung nakikita na sabi ko? This is where your taxes go. Ayan. Tama ba yan? Tama yung English ko? Ayun. Ayun. Thank you Good luck Thank you rin kay Jonathan Galorio, kay Jet, ating budget officer, city accountant na si Jonathan at si Paul. At syempre, sa ating minamahal na direktor ng Manila Health Department, Grace Padilla. Tulong-tulong. Mabilis. Good luck po sa mga nanay. Yan. At Yorme, nagbigay po ng tulong ang ating Pangulo through National Housing Authority. Yes. Dahil po sa 532 na pamilya na biktima po ng sunog, nakatanggap po sila ng 30,000 pesos cash assistance. Una, nagbigay na tayo ng 15,000 sa mga nasunugan sa Intramuros. Immediately, nakuha nila. In fact, kagabi, simula alas 3 ng kahapon, hanggang kagabi, nilinis naman yung mga debris. Maraming salamat, Engineer Andres at Kenneth Amurao.
mga taga DPS at City Engineering, thank you very much. I have to give it to them kasi tinapos talaga nila hanggang gabi para mataan ng kabildo, lahat ng dumi, no? Tapos, tumawag sa akin si General Manager Jobentay, siya raw ay natasan ng national government through the Office of the President. Kaya maraming salamat, President Bongbong Marcos. Sapagkat nagbigay on top of the 15,000, a day after, nagbigay naman yung NHA. Shoutout sa NHA family, kay General Manager Jobentay, binigay yung ating mga kababayan ng 30,000 pesos. So, muli po, mag-iingat po kayo at sunod-sunod po ang sunog sa Pandakan, sa Intramuros, kanina po, sa sa Parola. Kasi ngayon talagang Marso, matakaw sunog. Pag-iingat po tayo. Mamaya, abangan ninyo, magbibigay ng tips si Mocha about kung paano tayo makakaiwas sa mga possible household fire. Yung nga po, Yorme, nabanggit nyo po na nagkaroon po ng sunog kagabi sa Kahilong 1 sa Pandakan na umabot po sa second alarm. At sa Parola Compound naman po na umabot sa fourth alarm. Oo nga pala, mukhang nakalimutan kong pasalamatan. Si Director J. De La Puente at ang ating mga MTSW. Sunod-sunod, wala pa silang tulog. Kasi yan, kaya bumibilis tayo sa pagtugon. Dala ng mabilis din kumilos yung ating mga social worker, PHW at barangay nutritionist. Halo-halo na sila under sa leadership ni Director J. De La Puente. Kaya shoutout sila rin na nagpapakain, nagpapalisa, papakain, and so on and so forth. So maraming salamat MDSW family. Yan sila kami. Gabi, madaling araw, atrasadong oras, nandiyan sila lagi. We cannot be better without you. Kaya kami epesyente dahil sa mga kasamahan natin na empleyado ng City Hall. Thank you very much. So nakapagbigay na sa Pandakan, kanina nakapagbigay na rin sa Parola ang ating 15,000 pesos assistance. So thank you very much also kay Director Arnel Angeles ng MDRRMO Panel. Yorme, nagkaroon po kayo ng pagkakataon na makausap po si His Excellency President Lee Jae-myung ng Republic of Korea during wreath-laying ceremony sa Nung isang Rizal araw. Park. Sinabi ko sa kanya, Your Excellency, binigyan natin siya ng key to the city. Okay, the Honorable Mayor. This is our little token, Your Excellency. Boys. To an open City Hall. 시청이 항상 열려 있다는 것을 상징합니다. 언제든 환영할 드립니다. And we're happy to inform you that during my first term as mayor, between 2019 and 2022, I have declared a particular geography of the city to be a Koreatown in Manila. The first in the world. 2010년부터 2022년간 저희 I'll tell you about it. 마닐라 시장 2기 때 저희 도시의 일정 부분을 코리아타운으로 명명했습니다. About a kilometer behind me. 그래서 약 1km 뒤쪽입니다. And that created opportunity for our Korean tourists and businessmen. They live in a community and they're striving. 그래서 굉장히 많은 한국인 기업가와 상인들이 그 지역에 진출했고 매우 성공적으로 진출해 있습니다. And rest assured, Your Excellency, in our own little way, we try to make them feel comfortable in the city. 그래서 한국인들이 편안히 지낼 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. Thank you. Thank you, Your Excellency. Bakit ko nasabi first in the world? Sa LA may Koreatown. No. First in the world na na-declare na Koreatown. Officially. City of Manila ang gumawa. Very appreciative si President Lee Jae-myung. Natutuwa ako at welcome po kayo sa Manila. Anyo nga sa'yo? Ano nga bang sa'yo? Anyo nga sa'yo? Saramhamida. Always welcome to Manila. And later on, we might appoint somebody also like si Tony C.
Siya yung ating Manila Chinatown Development Council Head, no? Si Tony C. Doon para sa ating downtown sa Chinese community or Chinatown. Ngayon, meron naman tayong ginawa na Ermita, Malate area for economic development, si Felix Espiritu. Ngayon, iniisip namin, magtatag din tayo ng isang division para talagang patuloy ang paglago ng paghahanap buhay at naghahanap buhay sa lungsod. Yung ating Korean community representative. Iniisip natin yan na sinabihan ko na si Director Crystal Bagaching ng Department of Tourism to have a representative to the Korean Embassy para sa ating mga Koreano na naghahanap buhay, naninirahan sa Ermita Malate area or what you know as Koreatown. So, again, thank you very much. Excited si Presidente. Sabi ko, pwede niyang buksan yung City Hall. Naputol lang eh. May sinabi siya kasi na, may tugon siya ron eh. Sabi niya, this is the same thing that President Donald Trump gave me. Kiren. Sa White House naman. Sa White House siguro. Kaya I'm happy and honored to be part of that event. Thank you very much.